Magandang araw po muli sa inyo. Ako po si Pastor Jeremiah Angel Punsalan. Muli po nandito para po magbahagi sa atin ng isang napakahalagang mensahe mula sa Bible. Nung nakaraan po na ibahagi ko po sa inyo ang pinakamahalaga. At ito po ay ang ating relasyon sa Diyos. Paano ba tayo may aayos ang relasyon sa Panginoon? Paano tayo maliligtas? Napag-usapan po natin na ang tao sa masamang balita ay makasalanan, mamamatay, at mapaparusahan sa impyerno. Yun po ang masamang balita. Ang mabuting balita po, ang Panginoong Hesus ay nagmahal sa atin, iniwanan niya ang kalangitan, namatay sa krus ng Kalbaryo na ilibing at nabuhay ngang muli at naging ating tagapagligtas. Ang mabuting balita, ang taong makasalanan kagaya mo at kagaya ko ay maaaring mapatawad, makatiyak ng kaligtasan, makapunta ng langit pagkatapos mamatay, hindi dahil sa ating relihiyon, hindi dahil sa mga magagawa nating mabuti, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nang tayo po'y nagsisisi o nagtalikod at humarap sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Tinanggap natin siya ng may pananampalataya. Ayon sa Biblia, tayo po ay may katiyakan ng kaligtasan. Ngayon naman po, sa maiksing panahon, nais ko pong ibahagi sa atin, ano ba ang patunay na ako'y ligtas na? Alam niyo po, na ang pinakamahalaga sa ating kaligtasan ay yung tayo po'y malagay sa aklat ng buhay ang ating pangalan. Na pag tayo po'y binawian ng buhay, tayo po'y makakapunta ng langit. Yun po ang pinakamahalaga. Pero buhay pa po tayo. Meron po bang turo ang Biblia na kung saan magpapatunay na ang isang tao ligtas? Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng konti pong dapat po nating pag-iingat. Ang akin pong mga ibabahagi ngayon ay hindi po paraan para maligtas. Ang paraan para maligtas ay ang tanggapin ng may pananampalataya si Kristo, magsisi sa kasalanan, talikdan ng buhay na wala si Jesus, at maniwala na si Jesus lamang ang nagbigay ng kaligtasan nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Pananampalataya kay Kristo po ang magliligtas. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi sa gawa ng tao, para wala pong maipagmayabang ang sinuman. Ang kaligtasan po natin ay regalo ng Diyos. Biyaya po. Hindi po natin pinaghirapan. Pinaghirapan po ni Kristo sa krus. So muli po, correction lang po para po alam natin. Ang pagpunta sa langit ay hindi kailangang pagtrabahuhan. Ito'y kailangang panaligan, panampalatayanan, pagtanggap kay Kristo. Ano po yung lesson natin ngayon? Ang lesson natin ngayon, hindi paraan para maligtas. Kundi, ano ba ang marka o pruweba na ligtas ka nga? Kasi maraming tao nagsasabi, Pastor, tinanggap ko na ang Panginoon. Matagal na. Pero walang nangyaring pagbabago sa buhay. Balik rin siya sa dati niyang uri ng buhay. Ngayon po, nais ko pong ibahagi sa bawat isa na ang Diyos lamang ang nakakaalam kung tayo po'y tunay ngang ligtas. Pero, meron po sa Bible na mga marka o palatandaan na kung saan malalaman mo na ikaw nga ay ligtas na. Tunay mo nang tinanggap si Kristo. Hindi mo ito kailangang gawin para maligtas. Ito yung mga hahanapin mo sa sarili mo. Nangyari na ba ito sa'yo? Naging makatotohanan na ba ito sa'yo? Kasi pag nakikita mo nang nangyayari ito sa buhay mo, malamang ikaw nga ay tunay na ligtas. Pastor, pag wala po yung mga bagay na yan sa buhay ko, hindi ko po nakikita yan sa aking sarili. Dapat po tayong mag-isip at unawaing mabuti. Tunay na nga ba tayong nagsisi? Tunay na nga ba tayong nanampalataya na si Jesus nga ang ating tagapagligtas? Tunay ba talagang naniwala tayo? Baka mamaya nag-pray lang tayo pero sa puso natin hindi totoo. Paano natin malalaman may mga marka ang taong tunay ngang naligtas? Tunay na nabigyan ng buhay na walang hanggan. Babasahin ko po at nawa po maging pagpapala po ang ating lesson ngayong umaga. Ano ang mga palatandaan na ang isang tulad ko nga ay naligtas na? Unang-una, ayon po sa Biblia, malalaman mong ikaw ay naligtas na kung ikaw ay naniniwala na sa Panginoong Jesus. Malalaman mong ikaw ay ligtas na kung ikaw nga ay naniniwala na sa Panginoong Jesus. You know you're saved because you believe on the Lord Jesus Christ. Sabi po ng Bible sa Acts chapter 16 verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang ibig po sabihin nito, tinanggap mo siya. Pero hanggang ngayon ba, naiintindihan mo yon na ikaw nga ay naniwala kay Kristo bilang tagapagligtas? Do you believe that Jesus Christ is the Son of God?
Do you believe that Jesus is your Savior? Alam mong ikaw ay ligtas kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Ikalawa, dapat nakikita niyo po ito sa buhay ninyo. I know I am saved because I have a love for the brethren. Alam kong ako'y ligtas kasi mayroon na akong pag-ibig sa mga kapwa ko na nanalig kay Kristo. Ang sabi ho ng Bible sa 1 John chapter 3 verse number 14. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Alam natin na naligtas na nga tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay kasi mahal na natin ang kapatiran. Ang taong tunay na ligtas, magkakaroon ng tunay na pag-ibig sa kapwa niya mananampalataya kay Kristo. So isa po yan sa mga palatandaan na ikaw nga iligtas na. Hindi ito paraan para maligtas. Ang paraan para maligtas ay pananampalataya kay Kristo, pero ito'y palatandaan. Hindi paraan, palatandaan mo para malaman mo, ligtas na ba talaga ako? Ako ba talaga pag namatay pupunta ng langit? Makikita yan sa iyong mga nangyayari sa iyong buhay. Una, dapat naniniwala ka hanggang ngayon na si Kristo nga ngayon tagapagligtas. Pangalawa, dapat na hindi mo kailangang ulitin ang pagtanggap kung ikaw ay tumanggap na noon. Pero kung ikaw ay tunay nang tumanggap kay Jesus, tunay kang nananampalataya, tiyak yan, dapat hanggang ngayon naniniwala ka na siya nga ngayon tagapagligtas. Pangalawa, dapat may namumuong pag-ibig na sa iyo sa mga kapwa mo mananampalataya kay Kristo. Pangatlo, ako'y may palatandaan ng kaligtasan kung aking nang ninanasa ang kautusan ng Diyos. Ayan. Sa 1 John chapter 2 verse 3, ang sabi ng Bible, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Sa ganitong paraan, malalaman natin na tinanggap na nga natin siya o kilala natin siya kung nasusunod natin ang kanyang kautusan. Mga mahal kong kaibigan, meron pong pagkakaparehas ito. May mga taong bago pa lang sa pananampalataya, baby pa lang, kaya unti-unti nyo pa lang nakikita to, o minsan parang wala pa. Pero meron talaga, hindi naman talaga nanampalataya. Kaya mai-check nyo po yan sa inyong buhay Kristiyano. Kung talagang tinanggap nyo na ang Panginoong Hesus, dapat unti-unti mo nang hinahanap ang kanyang salita. Dapat unti-unti mo nang nasusunod ang kanyang utos. Hindi ka mapupunta sa langit dahil sinusunod mo ang kanyang utos. Ang pagpunta ng langit at kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Pero, ang taong tunay na nanampalataya kay Kristo, may palatandaan. Unti-unti niya nang sinusunod ang salita ng Diyos. Pastor, paano ako? Wala nga akong pakialam pa rin sa Panginoon eh. Hindi naman ako nag-church. Wala akong pakialam sa Bible. Puro pa rin ako kasalanan. Hindi ko nga maalala kung ano yung mga sinabi mo. Yan po ay isang basihan para malaman mo, baka talagang hindi ka pa tumanggap kay Kristo. Kasi ang mga taong tumanggap na kay Jesus, unti-unti nang nagnanasa na hanapin ang kanyang salita. Unti-unti nang nagnanasa na sundin ang kanyang utos. Hindi ito paraan para maligtas. Ito ay palatandaan kung ligtas ka na nga o hindi. At kung hindi ka paligtas, kailangan mong maintindihan muna na ikaw ay marumi, makasalanan sa harap ng banal na Diyos. At kailangan mong tanggapin si Jesus ng totoo bilang iyong tagapagligtas. Tunay kang magsisi, amining ikaw ay mali, amining ikaw ay makasalanan, at maniwala ka na si Jesus nga ang tangi mong tagapagligtas. Yun ang paraan. Pero itong sinishare ko po, palatandaan. Malalaman mong totoo nga ang kaligtasang nangyari sa iyo kung hinahanap mo na at sinusunod mo na ang kanyang salita. Ikahuli, mga minamahal ko pong kasama. Ikahuli, ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 7 verse 17 and 18, let me read for you. Even so every good tree bringeth forth good fruit. Ang bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Alam mong ligtas ka na kung nagbubunga ka na ng mabuti. Isa pong palatandaan ng kaligtasan ng mabuting gawa. Hindi po paraan ang mabuting gawa para maligtas.
Hindi po sapat na tayo gumawa ng mabuti, makasalanan tayo sa harap ng Diyos. Kinakailangan tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas para ang kanyang katuwiran ay mapasa atin at para maging malinis tayo sa mata ng Diyos. Pero, ang taong tumanggap kay Jesus, ang taong totoong naligtas, nagbubunga na ng mga mabubuting gawa. Ang mabuting gawa, hindi mo na kailangang trying hard ka pa para gumawa ng mabuti. Ang mabuting gawa, kusang lumalabas na sa taong tumanggap kay Kristo. Hindi po ibig sabihin ito na perpekto na tayo at hindi na tayo magkakasala. Mali po yun. Ang taong ligtas, kahit tumanggap na kay Kristo at ligtas na, tao pa rin na nagkakamali. Pero, ang taong ligtas na, ito po yung mga palatandaan na ating pong napag-usapan. Una, dapat po hanggang ngayon, nakikilala mo pa rin at naniniwala ka nga na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Pangalawa, mayroon na pong nabubuong pag-ibig sa kapatiran. Pangatlo, may pagnanasa ka na ngayong hanapin ang kanyang salita, hanapin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban. Yan ay palatandaan. Ikaapat, mayroon na pong lumalabas sa iyong mabuti, nagbubunga ka na ng mabuting gawa. Yang apat na yan, huwag niyo pong kakalimutan, palatandaan na tayo nga'y tumanggap na kay Kristo. Tayo nga'y ligtas na. Hindi po paraan. Paano maligtas? Ang paraan, aminin na ikaw ay makasalanan, manampalataya ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Pero ano ang palatandaan? Pastor, paano ko malalaman na ligtas ako? Uulitin ko po, dapat hanggang ngayon, naiintindihan mong si Kristo nga ang iyong tagapagligtas. Pangalawa, dapat may namumuuna sa iyong pag-ibig sa kapwa mo mga mananampalataya kay Kristo. Pangatlo, dapat mayroon ng namumuong pagnanasa sa salita ng Diyos. Inaasam-asam mo na ang salita ng Diyos. Hinahanap mo na sundin ang kanyang kalooban. Ikaapat, dapat nagbubunga ka na ng mabuti. Kung wala pa ang apat na yan, dapat ikaw ay mag-isip, ako nga ba'y tunay ng ligtas? Napakahalaga po niyan, mga palatandaan kung ang tao tunay na ngang may kaligtasan. God bless po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon.